Hello guys, so sa ngayon pag-uusapan natin kung magkano lahat na gastos ko dito sa maliit na solar setup ko. So isa-isahin natin kung magkano yung mga major parts nito at saka yung mga accessories na ginamit ko dito. Ito pala ay mayroon akong 200 watts panel at SCC na PWM tsaka inverter at battery. Yan yung mga major parts ko. So bago pala muna tayo pupunta dun sa pagtingin ng mga parts kung magkano yon, explain ko muna kung ano yung mga load na ginagamit ko dito. So meron kaming 8 pirasong LED light ginagamit namin para sa ilaw. Bali 4 na tig 8 watts at 4 na tig 20 watts. And then ginagamit nito sa 3 clip fan, charge ng cellphone namin. 7 kami dito, so in-estimate ko na sa 7 kami, siguro sabihin natin na 12 beses mag-charge hanggang sa ma-full charge yung cellphone namin, at saka laptop at monitor. So yun lang naman yung load namin. Pero sa ganong load, kahit hindi siya ganon kabigat, kasi hindi naman sabay-sabay na ginagamit namin eh. Yung 200 watts panel namin is hindi yun kaya hindi to 24/7 na gumagana. Yung battery kaya sana, yung panel lang na 200 watts kasi isa lang piraso lang yun, at saka based sa computation ko, na-anticipate ko na hindi kaya yun. So yung nangyayari is minsan sa solar, minsan sa grid kami nakakabit, kaya kinabitan ko ng ATS para kung low bat na yung battery, lipat naman sa grid. So i-upgrade ko pala guys yung solar ko, kasi sa ngayon 1 piece pa lang yung 200 watts. So baka sa next is dadagdagan ko yon at ipaparallel ko. So susubukan ko kung kaya dito sa ganyang SCC yung 2 solar panel. So okay, punta na tayo sa pag estimate kung magkano yung nagastos ko. Una, dun muna tayo sa solar panel. So ito na guys yung 200 watts ko na panel, isang piraso. Bali yung presyo nito is 3,100. So binili ko to sa online, sa Shopee, at deliver na rin. Yung 3,100 na yun, kasama na yun yung shipping fee. So 200 watts lang na panel yung binili ko, kasi yung mga malaking capacity hindi ata nag-deliver eh. Kaya sa ngayon 200 watts na lang. So yun, uulitin ko, 3,100 yung bili ko nito sa solar panel pa lang. So medyo malaki na rin. Yun nga lang, dadagdagan ko pa to. So ito naman yung SCC ko, 60 watts to guys, pero I doubt kung 60 watts talaga to. Tsaka MPPT solar charge controller nakalagay, pero hindi to MPPT guys, PWM to. So 60 amperes. And yung presyo nito is 610. Tsaka ito naman yung inverter ko, 1000 watts, tapos yung continuous load niya is 500, 12 volts. Yung bili ko nito is 2,050 to guys sa online. So ito naman guys yung battery ko, one solar brand, saka 120 ampere hour and 12 volts. So yung bili ko nito sa Lazada is 10,000. Iwan ko bakit sa Shopee mas mahal sa Shopee eh. Same lang naman na battery, same din yung store, pero mas mahal siya, siguro mga nasa 12,000. So ilagay ko na lang yung link sa Shopee tsaka yung sa Lazada. Pili na lang kayo. Siyempre pipiliin nyo yung tig 10,000 since same lang naman. And then ito pala guys, yung battery ko na to, pwede yung hindi gagamitin to, ibang brand din yung gagamitin, yung na Life PO4. Ito kasi medyo may kamahalan, at balak ko dito ay since na mag-upgrade naman ako, kaya pinili ko na lang yung mas mahal ng konti. Kasi yung sa Shopee or sa online, meron kasing ibang brand na same capacity pero nasa 7,500 lang. Yung brand na yun ay Gentai. Yung Gentai 100 ampere hour lang yun.
Pero meron ding solar homes na brand 120 amperes 7,500 din. Solar homes yung brand nun. Ilagay ko na rin sa description box yung link ng battery na yun. So pwede nyo gamitin yun, mas makakatipid kayo sa presyo nun pag nagbuo kayo ng ganitong setup. So ulitin ko guys, yung solar charger natin is 3,100. Yung SCC is 610. Yung inverter natin is 2,050. Tsaka yung battery ay 10,000. So kung solar home na brand or Genta yung gagamitin, 7,500 lang yun. So yung total pag one solar yung battery na gagamitin nyo na wall mounted para sa mga major components is 15,760. 15,760. Pero pag solar homes or Genta yung gagamitin nyo, mababa siya ng around 2,500. Magiging 13,260 na lang pag solar homes or Genta na brand ng battery yung gagamitin. So, tapos na tayo sa mga major components. Proceed naman tayo sa mga accessories. Unahin muna natin yung accessories na ginamit ko para sa pag-mount ng solar panel. So, una is yung railing. Itong railing. 2 piraso yung ginamit ko. 1.2 meters yung haba. So, yung presyo nito is 335 kada isa. So, pag dalawa, 670. And then yung L-foot naman, L-foot na yan is 4 na piraso ginamit ko. So magkabilaan dito sa dulo, ito, tsaka dun, magkabilaan yung kabit ko. So yung presyo nito is nasa 75 yung isa. So pag 4, nasa 300. Tapos yung end clamp naman, 4 na piraso din yung ginamit ko. Presyo ng kada isa nito ay 45. So 180 yung 4. Tsaka MC4, isa lang yung ginamit ko dito. Kaso set yung binili ko, 5 pieces or 5 pairs per set. So yung isang set nun is 89. Next ay yung PB cable. Ito ngayon yung PB cable ko, nasa loob ng flexible hose. So yung size na ginamit ko ay 6 mm squared or 10 AWG. So ginawa ko ng 6 mm squared kasi ina-anticipate ko na 2 solar panel yung gagamitin ko. Base kasi sa computation ko, hindi sapat yung ma-harvest na electricity nito or sikat ng araw para i-power up ng 24/7 yung mga load na i-assign ko dito. Kaya ginawa ko ng 6 mm squared or 10 AWG para pag nag-parallel ako, yung wire pa rin yung gagamitin ko. Kasi pag pinarallel ko to, tataas yung amperahe, stay yung voltahe pero tataas yung amperahe, dodoble yung amperahe. Kaya kailangan din natin ng mataas na rating ng wire. Kaya 6 mm squared na yung ginamit ko. So yung presyo nun, by the way, 10 meters pala yung PB wire na yun. So may sobra, kasi yung sobra nun mga na 2 meters siguro yung sobra, ginamit ko sa pag connect doon sa mga breaker. So yung presyo nun is 1,300 or 130 per meter. So depende sa inyo kung gaano kahaba, isukatin nyo na lang kasi 130 meters yung 130 per meters yung cable. So 10 meters yung binili ko, 1,300. And then yung flexible hose, mga 2 meters lang yung ginamit ko nito. 10 piso lang yung kada metro. Sa hardware ko na lang binili. So 20 pesos to. So depende na rin sa inyo kung gaano kahaba yung gagamitin. Depende yan kung saan nakapwesto, kung malayo ba sa inverter. So yun, kayo na lang mag-estimate nun. Okay, so tapos na tayo dun sa accessories ng para sa pag-mount ng solar panel. So proceed na tayo dito sa mga accessories ng SCC tsaka inverter.
So mula dun sa solar panel pupunta dito sa SCC, kaso ito yun, no, papasok dito yung wire mula dun sa solar panel, tapos paglabas niya dadaan muna sa HVD or high voltage disconnect. So protection to para hindi mag-over voltage yung charging niya. Although may protection naman yung battery, may BMS yan na hindi mag-overcharge. Yung nagiging problem kung wala to is nagpo-fault yung inverter kasi tumataas yung voltahe. So nilagyan ko nito. Yung presyo naman nito is 175 yung presyo nito. Tsaka ito muna yung cable tray. So sa cable tray, yung ginamit kong size nito is 30 by 30 mm. Ang problema is hindi ko in-anticipate na sobrang hirap pala. Maliit pala pag 30 by 30 mm yung ginamit. Kaya advice ko, gamit na lang kayo ng 50 by 50 para maluwag. Hindi kayo mahihirapan sa pag-arrange ng mga wiring dito. So yung computation ko nito is gagamitin ko 50 by 50. So yung presyo ng 50 by 50, 2 metro yung ginamit ko, is 126 per meter. So 272 lahat pag 2 metro. Tapos yung distribution box na 12 ways. 12 ways to kasi ibig sabihin dalawang wire yung papasok kada breaker. So 6 na breaker yung kasya. So times 2 kasi tigda 2 wire kada breaker. So nagiging 12 ways. Pero 4 na breaker tsaka isang digital meter lang yung ginamit ko. Medyo mas malaki yung digital meter kaya hindi na kasya pag dagdagan pa natin ng isang breaker. So yung presyo nito is 230 pesos. So ito pala guys, may crack. So nung dineliver nagkaroon ng crack kaya pina-refund ko. Na-refund naman ng seller pero ginamit ko na lang. At least nakalibre ako dito. Ito naman ay LVD or low voltage disconnect. So purpose nito is nagdi-disconnect at nagdi-reconnect para protection dito sa battery. Kasi pag nakaset to, yung settings nito is wait lang settings ito is pag umabot ng 12.8 yung voltahe ng battery natin, mawawalan ng output dito. Ito yung input 13.12 or 12 volts depende. Tapos ito naman yung output. Kung ano yung input dito, yan din anong voltahe dito, yan din magiging output niya. So pag nag-disconnect, so sa ngayon naka-disconnect siya nalobat kasi kagabi. So ibig sabihin walang supply ito. So siya yung magsusupply sa relay. So yung presyo ng LVD na to or low voltage disconnect ay 93 lang bili ko nito. And then dito naman tayo sa relay. Yung relay na nabili ko is 12 volts 100 amperes. So yung purpose naman nito is since itong wire na to is siya yung magsusupply ng voltahe dito na 12 volts. So pag nagkaroon ng disconnect, mawawala ng supply ito. Pag wala ng supply, magko-close circuit. So ibig sabihin hindi na makadalo yung kuryente dito. Ito galing to sa battery, papasok dito, and then ito yung magiging output niya. Sa positive ko na nilagay guys. Positive wire papasok dito galing sa battery, and then dito yung magiging labas niya papunta sa inverter. So pag walang supply na 12 volts dito dahil na lowbat, nagkaroon ng low voltage disconnect, mag-o-open yung circuit nito. So ibig sabihin hindi na makakalabas yung current dito, kaya magka-cut off yung power ng inverter. So yung presyo nito guys ay 165. So dito naman tayo sa ATS or automatic transfer switch. So kung mapapansin nyo guys, walang supply ngayon nito.
kasi nagkaroon ng disconnect na lowbat kasi kagabi. Kaya ito, naka-open circuit to. Walang supply dito. Ibig sabihin, walang supply yung inverter natin ngayon, nakapatay. Kaya ngayon, yung ginagamit is grid. So, yung purpose nito is pag na-lowbat, nawala ng power yung inverter, dilipat yung supply sa grid. So, sa case namin is Batilec. So, sa ngayon Batilec. So, maya-maya pag nag-reconnect na, kasi ngayon yung nakaset siya 12.8 yung disconnect niya. So, mag-reconnect siya sa 13.4. So, from 12.8, ito yung reconnect niya, 0.6. So, 12.8 plus 0.6, 13.4. So, pag nag-13.4 to, magkakaroon na yan ng output to. And then, pag nagkaroon ng voltahe dito, magko-close circuit tong relay at magkakaroon ng power inverter. At automatic, pag nagkaroon ng power inverter, isusupply niya dito sa dalawang terminal na to. Automatic na lilipat yung switch na to sa solar. Kaya hindi na tayo gagamit ng grid. And then next is yung battery cable natin. Sa battery cable is yung size nito is 16 mm squared. So 1.2 meters yung haba. Mula dito papunta sa breaker. Yung presyo nito is 800 yung 1.2. Dalawa na to guys sa pares. Ito black tsaka white. 800 lang to. So, proceed na tayo sa mga breaker. So, sa breaker na ginamit ko from PV or solar panel to SCC, 16 amperes yung rating niya. Presyo nito is 294. And then from SCC to battery, ito yun. Rating niya is 20 amperes. 294 din yung bili ko. And then from battery to inverter, 40 amperes yung rating. Yung bili ko nito is 294 din. So yung tatlo na to is puro DC MCB or direct current para sa miniature circuit breaker natin. And then yung pang-apat na breaker, ito naman yung para sa AC. Mula inverter papunta sa load. Dito na yan. Yung presyo nito is 259. So mas mura siya ng 40 pesos sa DC. And then ito yung 6-in-1 digital meter. Nakapatay ngayon guys kasi once na yung grid na yung magsusupply, nawalan din ng power to. So yung presyo nito is 535. Papakita ko later pag nagkaroon ng reconnect kung ano magiging itsura nito, kung anong display nito. Kasi ito yung nagbibigay, ito yung nagsusukat kung ilang watts yung kinukonsumo natin, ilan yung total kilowatt hour yung nakonsumo na mula nung in-install to, at kung ilang voltahe, at saka may iba pang readings dun. So yun, 535 to. So yun lang guys yung mga binili ko. Yung plywood, ritaso lang to kasi may ginagawa ding cabinet dito. Hiningi ko na to sa gumagawa. So hindi ko na binilang to kung magkano. Kayo na lang siguro bahala kung maghanap kung magkano yung gagastusin nyo dito. Tsaka yung sa size, sukatin ko lang mamaya, ipapakita ko sa inyo. Pero kailangan nyo ng mas malaki kasi 30 by 30 lang yung cable tray ko, pero dito sa tutorial is 50 by 50. So kailangan nyo ng mas malaki. Ito siguro mag-add lang kayo ng 20 mm sa height tsaka sa width. Mamaya isukatin ko kung ilan yung length tsaka width nito. Hindi ko na rin binilang yung wire nito sa AC kasi mga ritaso lang to eh. Tsaka mabibili naman to sa hardware. Hindi naman to
kamahalan talaga. Yung plug tsaka AC wire natin na 2.5 mm squared. Tsaka yung mga wire dito hindi ko na binilang. Tsaka yung speaker wire hindi ko na rin binilang. So sa tools, siguro pag may mga tools kayo, yun na lang yung gagastos sa inyo, yung in-estimate ko ngayon, kasi malaki din na gastos ko sa tools eh. Hindi ko na naikwenta pero medyo malaki-laki na rin. So mas advantage pag may tools kayo. At kung wala naman kayong tools, bili na lang kayo. Magagamit yun din naman yan in the future eh, pagkatapos nyo ma-install to. So punta na tayo sa total price. Sa total price ng mga accessories ko is umabot ng 6,750. Yun yung sa accessories ko, 6,750. And then pagkasama na pati yung mga major components nito, at kung ganitong battery yung gagamitin nyo tulad ng ginamit ko, is 22,510. Yun yung magiging presyo niya, 22,510. Pero pag hindi nyo gagamitin yung itong battery at Gentai or solar homes yung gagamitin nyo, is 20,010 lang. So yung price nito guys is check nyo na lang sa description box, kasama na rin yung link kung saan ko nabili. So yun guys, kung may katanungan kayo, mag-comment na lang kayo. And siguro dito na lang magtatapos yung video na to, at yung mga computation nito para sa load ko, next video na yun, at saka yung diagram nito, i-explain ko paano yung magiging connection. So next video na yun. So yun, salamat sa pagpanood ng video na to, at dito na magtatapos. So paalam guys. So bago ko pala tapusin guys, explain ko muna yung sukat ng plywood na ginamit ko dito. So mag-adjust tayo ng 2 cm guys kasi gagamit tayo ng mas malaking cable tray, 50 by 50 mm. So ngayon kasi 30 by 30 mm. So para maging komportable kayo pag in-arrange nyo to at hindi mahirap. So yung size na gagamitin nyo guys is 53 centimeters yung haba. Tsaka yung taas naman is 39 centimeters. Tsaka sa thickness ng plywood na to guys, 3/4 inch yung kapal nito. Pero depende sa inyo kung ano yung gagamitin nyo, kung mag 1/2 kayo. So pwede naman yun, masuscrew naman yun eh. Siguro minimum of 1/2 inch lang yung thickness na gagamitin nyo. And then ito is nakascrew siya sa pader. Pinamitan ko lang ng torx at nagbutas ako sa pader para ma-screw to. So yun lang guys, salamat sa pagpanood. Paalam.